Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Music OPM Songs. Pahayag ito ni Secretary Junvic Rimulya. Sabi dito, Junvic Rimulya, trust rating ng PNP umabot sa 80%. Ipinagmamalaki ng Secretary na itong panahon ni PBBM nag-improve daw ang trust rating ng PNP. Ito. Inihayag ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na umabot umano ng 80% ang trust rating ng PNP batay sa pinakahuling datos na kanilang tinukoy. Ang problema, anong survey group? Wala namang sinabi. Kasi kung Okta research yan ay siguradong mataas. Basta Okta, pabor na pabor sa Administrasyong Marcos at saka yung isa, Tangerie. Ang tunay na survey sa aking pananaw, itong apat na survey groups, Pulse Asia, SWS, Publicus Asia at saka WR Numero. Itong sinasabi nilang survey, hindi naman nila binanggit. Parang Okta research ata ito. Ayon kay Rimulya, ang pagtaas ng tiwala ng publiko ay bunga ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, mas mahigpit na internal cleansing sa hanay ng kapulisan, at mas mabilis na pagtugon ng mga pulis sa insidente ng komunidad. Aniya, patuloy ang reforma upang mas mapalakas ang disiplina, profesionalismo at kredibilidad ng PNP. Gayunman, may ilang sektor pa rin ng lipunan ang nananawagan na mas malinaw na transparency at pananagutan, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa police abuse at mga kontrobersyal na operasyon. Para sa kanila, mahalagang masiguro na ang mataas na trust rating ay tumutugma sa aktwal na karanasan sa mga mamamayan sa araw-araw. Sa kabila ng mga puna, iginit ng DILG na magsisilbing hamon ang naturang trust rating upang lalo pang pagbutihin ang serbisyo ng PNP at mapanatili ang tiwala ng sambayanang Pilipino. So ang tanong, ang taong bayan, mga netizens, naniniwala ba sa pahayag ng DILG Secretary? Kaya dito, kalagay dyan, laugh emoji, di kami naniniwala. Heart emoji, salute or naniniwala. So dito, makikita natin yung dami ng nag-react. Okay. 84,000 people nag-react. 82,000 ang tumatawa. 1,000 ang nag-like, 713 ang nag-love. Ibig sabihin nito, halos 98% tinatawanan ang pahayag ng DILG Secretary. Hindi naniniwala ang 98%. Sige. Pahayag pa kayo. Depende sa taong bayan. Magbasa tayo sa mga comments ha. Gina Balinzona, sabi niya, trolls pamor, pakain nyo sa pamilya nyo galing sa masama, pera ng taong bayad, binayad sa inyo. John Pimentel, pati ba naman pulis na uuto nyo na? Samuel Merapuentes, 80% magnanakaw at walang prinsipyo. Well, in fairness sa mga kapulisan, naniniwala pa rin ako na mas marami ang matitino. May mga scalawags lang na dapat i-cleansing. Example, ako, nababantayan ko, hindi na masyado yung abuso ng pulis laban sa mga sibilyan. Ang nababantayan ko ngayon, yung pulis sa pulis. Example, sa Camp Crame, kailan lang yun? 3 or 4 days ago?
ang isang pulis may patalim, sinaksak ang kapwa niya pulis sa loob mismo ng Camp Crame. And then sa Negros Oriental, isang police staff sergeant, binaril niya, una, isang babae, civilian, yung tatlong nag-responding police, nabaril din ng police. Yung mga ganun lang ba? So, sana, magkaroon talaga ng tunay na reforma sa pulis. Ito, may nakakalungkot sa area ng Bukidnon. Hindi ko na lang banggitin yung bayan na. Nakausap ko yung isang mekaniko. So nag-aayos siya ng sakinan sa kanyang shop sa bahay. Tapos siya nagbebenta ng gasolina sa mga nagbebenta ng gasolina. Yung pakunti-kunti pa lang, by galon-galon lang. Sabi niya, alam mo sir, pinuntahan ako ng mga pulis. Hinihingan ako ng 1,000 pesos per month para maipagpatuloy ko sa pagbebenta ng galon-galon lang. Ginalon lang. By litro lang pagbebenta. Kakaunti man ang aking kita, sir. Hindi ko kaya yung 1,000 In short, hinihingan nila ng kotong. Kaya sabi ng nakausap ko, tinigil ko na lang magbenta, sir. Kaysa yung hingan ako ng mga pulis. Sabi ko, grabe naman. So, sa isang bayan yun. Ang isang, rin, yung mga huweting. Nagbakasyon ako sa Luzon, sa aming probinsya sa La Union. Nako, grabe ang huweting pa rin. Hindi talaga matigil-tigil ang huweting. At ang huweting, pag gumagana yung huweting, alam nyo na kung saan papunta yung padulas sa huweting. But anyway, good luck kay Secretary Junvic Rimulya. Aktibo siya sa pagpa-interview, pagpapahayag. Parang lumalabas, sa tingin ko lang, may balak magkandidatong presidente sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Hello mga ka-viewers, live ta karon mao ni ang matabangan hatugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawa nga sin. So si Kuya. So mani ang balay. Ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya nga atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagagatop na gid si Kuya. So mao ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya yero. So mao ni nga iyang gitaod na. So ako man na gid si Kuya. So nindot na gid yung balay. Karon na humanagyod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay na humanag-atop. Ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako ug lansang nakataon na gid niya So nindot kayo. Mana. Og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So na kay mga anak. Na ana. So asa imong mga anak Kuya? Nag-eskwela. So nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian Kuya nganong karon pa man maatupan imong balay?
Wala gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og giyero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.